Alright mga pards, biyahe lang tayo. Kasi ang sarap bumiyahe ngayon. Kahit na masakit-sakit yung katawan namin ni tatay. Di namin alintana yan dahil sa laki ng mga pamasahe nilalamove ngayon. Kaya, sarap bumiyahe. Sa ganitong panahon mga pards, kahit wala ka ng diskarte o anong gagawin mo sa pagkuha ng booking, lang. Basta kumuha ka lang, maghanap ka lang ng malaking pamasahe. Drop off na tayo mga pards. Bale, mag-alas 2, 1:56. Kaya makababa. Saktong-sakto lang yung sakyan. Gililid nyo dapat. May baba na lang, saglit na lang. Buhatin nyo muna sa sakit nyo para makatang kayo. Kaya yung ginawa ko, buhatin nyo motor nyo. Ano yung naghahanap buhay Sir, kunin ko na yung bayad sir para dire-diretso na ako pagtapos. Kunin ko na yung bayad para dire-diretso. Dito naman, yan tao na. Galit yung mga dun eh. Sarapan. Hindi niya, minsan lang yan eh. Sila dito. Hindi tayo taga rito, baka ako yung mahal. Niwala. Okay, thank you sir. Araw-araw yan eh. Okay ako, ngayon lang. Kasi narang na ni kuya niya. Tay, tanggalin mo nga muna yan, Tay. Makababa ka ba? Tay, nagagalit na kasi yan eh. Inarang niya niya eh, yung kartilya. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. December 20 ngayon, Saturday 2025. Time check, 9:27 AM. First booking from North Caloocan going to Pateros sa halagang 1,376. Ang layo ng pickup location ay 5.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Alright mga pards, biyahe lang tayo. Kasi ang sarap bumiyahe ngayon. Kahit na masakit-sakit yung katawan namin ni tatay. Di namin alintana yan dahil sa laki ng mga pamasahe nilalamove ngayon. Kaya, sarap bumiyahe. Sulitin natin hanggang 24. Tagayin na natin to mga pards kasi malapit na yung Pasko. Para lumagpas sa 500 na Noche Buena yung pang Noche Buena natin sa Pasko. 1,000. Pwede na. Gagawin natin 1,000 yung 500. Ano ba lulutuin mo sa Pasko, Tay? Yun nga ang problema, wala pa 1,000 eh. Wala pa 1,000 si tatay. Kambing, Tay, masarap. Lagi mo in-order tuwing ano ba naghahanda ng kambing? Bagong taon? Sa bagong taon pa. Kasi sa Pasko, nakilabaldo naman tayo. Sa may binangunan tayo magpapasko eh. Sa bagong taon na lang, kambing, kalderetang kambing, sisig na kambing, tapos papaitang kambing. Sarap nun. Doon kami bumibili ng kambing mga parts sa may papuntang Tungko. Paglagpas ng Malaria, bago dumating sa may papunta ng ng Tungko, may madadaanan ka doon, mga nagtitinda ng mga kambing, kabilaan, dami. Kaso mahal na ng kambing tayo, no? 1 kilo, magkano na, parang lechon na eh. Pick up na tayo mga parts ng first booking. Hintay na namin ilabas yung items. Pick upin doon namin ay 4 na marine plywood. Ayun na mga parts, papasok na yung items. Patagilid na sir. Okay lang yan. Oo sir, vlog ako. Mapapatayo kaya? Patayo para mapagsabay kami kahit na isang booking. Yan. Naghahanap ka ba na mag-i-install ng stainless window grill? Kagaya nito mga pards. Maganda, malinis at matibay. Quality yung pagkaagawa mga pards katulad nitong stainless window grill na in-install sa amin. Kung Lazada, Shopee o JNT naman ang pag-applyan mo, meron din silang mesh type window grill mga pards kagaya nito. At kung kailangan nyo naman ng top load sa taas ng bubungan natin mga parts pagka may kakarga kayo, meron din sila sir niyan, nagkakabit din sila ng ganito. Kaya kung mag-e-inquire kayo o may katanungan kayo, pag-PM kayo sa may Facebook page nila na MR Welding Consumable and Welding Shop mga parts. Ando mga parts, bumili ng ulam si tatay. Minamalas tayo mga parts, bali hindi namin masabayan yung booking namin na to. Regular booking lang siya. Pag kumukuha ako ng panibagong booking, yung pansabay, lumalabas, try to complete first. I-complete ko daw muna tong naunang booking na nakuha ko bago ako kumuha ng panibagong booking. Minamalas ata tayo tayo. Hindi makakuha ng booking eh. Paano yung ang dalawa
dala natin. Regular booking lang yan eh. Di ba ka tayo makuha? Ay, masabayan naman kung bakit. Regular booking lang naman dala namin, no? Kanina, kumuha ako ng priority. Ayun ngayon lumabas, trying to complete first. Eh sabi ko, baka priority booking na bawal na sabayan. Kumuha ako ng regular, tsaka pooling. Ganun pa rin lumalabas. So, kaya to, didiretso na namin. Kung kailan maraming booking, saka ayaw magpa-double booking nilalamog. Susubukan natin. Regular. Ayun, nakuha na. Kanina lang, naghang siguro. Yun, mga parts, nakakuha na. Kanina lang, nagloko. Kala ko, hindi pa kami makapagsabay na ito. Pinatay. Time check, 11:24 AM. Second booking namin pang sabay. Double booking tayo. From San Bartolome going to Amihan sa halagang 941. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga parts. Second booking. Yun yung pickup natin mga parts. Empty box. Ayun na mga parts, pick up natin, second booking, mga karton, empty box. Okay, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Unahin namin i-deliver mga parts yung ano muna, yung Amihan muna. Kasi mas malayo yung Pateros eh. Yung Amihan dyan sa Cubao lang banda yun eh. Ang layo ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Binuksan namin yung bintana kasi amoy tae ng pusa yung ano eh, karton eh. Ayun mga parts, sa wakas nakakuha kami ng pansabay namin pang double booking. Kala ko di makakakuha eh. Nirestart ko lang yung cellphone ko. Tapos okay na ulit, nakakuha na ng booking. Kanina may lumalabas talaga na ano eh. Kala ko ano na eh, bawal na mag double booking eh. Gulat ako eh. Sabi ko kahapon lang nakapag double booking pa ako. Priority pa tsaka regular. Tapos ngayon ayaw na. Regular booking lang. Tapos pooling booking pa yung nasabay ko. Ayaw pa rin. Yun pala, restart lang ng cellphone. Nung nirefresh ko yung apps ko, yun okay na. Nakakuha na tayo ng booking. Pero sayang kanina, ang lalaki, may 2,000 pa eh. Punta Muntinlupa sana. Yun yung kinuha ko, hindi ko nakuha eh. Priority booking. Tapos kumuha ko ng pooling booking. 1,600 naman siya. Papuntang Las Piñas sana yun, 1,600. Pwede na sana pansabay yun eh. Kaso, ayun nga, may lumalabas nga na ganun. Kaya hindi natin makuha. Kaya naisip ko i-refresh yung ano, yung apps. Yun, buti naman nakakuha agad tayo ng pangsabay natin. Sa ganitong panahon mga parts, kahit wala ka ng diskarte o ano, anong gagawin mo sa pagkuha ng booking, ano lang. Basta kumuha ka lang, maganap ka lang ng malaking pamasahe, kikita ka na. Kahit banjing-banjing lang, ito dami ni tatay, okay na, kikita ka pa rin ng malaki. Kumita ka ng 3,000 na malinis, okay na. Uwi ka na. Uwi ka na, wag mo na pagurin yung sarili mo. Pwede nang pa pa. Ang mga pagtagay-tagay pa tatay. Drop off tayo mga parts. First booking natin, 12:45 PM. Bababa natin yung mga karton, empty box. Okay, papunta naman kami sa may second booking drop-off namin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Malapit na tayo mga parts sa may drop-off location natin. Nandito na kami sa may Bagong Ilog, Pasig. Patawid ng tulay. Bale, 1:31 PM na. Traffic kasi. Kaya mag-alas 2 na naman. Dalawang booking pa lang tayo. Pero ayos lang. Maganda naman yung pamasahe natin. Kahit na matagal yung pag-deliver natin ngayon, maganda naman yung mga pamasahe nilalamog ngayon. Kaya ayos lang na matraffic kahit medyo matagalan tayo. Drop off na tayo mga parts. Bale, mag-alas 2, 1:56. Kaya makababa. Saktong-sakto lang yung sakyan. Gililid nyo dapat. Binababa na lang, saglit na lang. Buhatin nyo muna sa sakyan nyo para makatang kayo. Kaya yung ginawa ko, buhatin nyo motor nyo. Ano yung naghahanap buhay oh? Sir, kunin ko na yung bayad sir para dire-diretso na ako pagtapos. Kunin ko na yung bayad para dire-diretso. Dito na nga, handa ko na. Kaya galit yung mga ano dun eh. Sarapan. Hindi niya, minsan lang yan eh. Sila dito. Hindi tayo taga rito, baka ako yung mga ano eh. Niwala. Okay, thank you sir. Araw-araw yan. Okay lang, ngayon lang. Ano, last na? Wala. Ito na lang. Kasi narang na ni kuya ano niya. Tay, tanggalin mo nga muna yan, Tay. Makababa ka ba? Tay, nagagalit na kasi yan eh. Inarang niya ano niya eh, yung kartilya. Tanggalin mo. Wala, umalis. Nagagalit yun eh. May kipag-away na nga sa akin yun eh. Skip kasi mga parts. Saktong-sakto lang yung sasakyan natin. Nagagalit na sa akin yung isa. Yung ito, nagtutulak ng kartilya. Dahil daw nakaharang tayo. Eh, hindi naman ako nagpapasok dito eh. Yung may-ari nung ano eh, nung plywood eh. Nagalit siya kasi hindi rin siya makadaan. Eh sabi ng may-ari, minsan lang naman eh. Ngayon lang, saglit pa. Meron umintindi yung ano dito, mga tao dito. Nagagalit. Galit na galit oh. Hawain mo yun doon sa may ano,
Yung nagpapasok sa amin dyan, time check, 2:41 PM. May pang third booking na kami. From Makati, going to Bagbag, sa halagang 1,134. Ang layo ng pickup location ay 3.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Mali yung pin location natin mga pards. Dahil yung shop na pupuntahan namin kasi pipick upin namin motor, wala na daw dun yun. Sabi nung dun, may pinagtanungan ako dyan eh. Nandun na raw sa may buting, dun daw nilipat. Kasi yung nag-book, di niya alam eh. Hindi niya may turo ng kasi hindi niya rin daw kabisado yung lugar. Di daw siya taga dun. Ngayon, ikot ulit kami, babalik kami. Dito kami sa may Kalayaan na Avenue eh. Ngayon, sa may buting daw. So na mga parts, nag-U-turn kami sa may elevated U-turn slot sa may C5. Balik tayo dito sa may buting. Ito yung buting. Nahanap namin dito. I-U-turn din kami kasi ito yung Yokohama. Ayun o, Yokohama. Tapos sabi daw, katabi daw niyan. Yung tindahan. Ayun, dito. Ayun, John. Jojo yan, Yokohama. Ayun siguro, baka doon. Yan lang ayun. Si mama yun, ang tindahan ng motor doon. May mga parts, pick up na tayo. Yan sir. Ito muna sir, ito muna. Yan ka dito. Ito muna sir, yung harapan. Okay. Dito tayo sir, wait. Sir, paalala nga sir, yung center stand nga sir. Ay, wag na. Gilid na lang po. Baka tumumba sir eh. Tuwakan ko na lang. Ay, sasama ka ba? Ano, sira ba yan? Okay, na-pick up na namin yung pang third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 24 km. Alright, let's go! May kinoment si Yokai Labubo mga pards. Shoutout sa'yo pards ha. Ang sabi niya, hindi ba kayo nagpapa-emission test every 2 months pards? Sabi nila pag meron ka daw updated na emission test every 2 months or 60 days, ligtas ka sa huli. Ligtas ba tayo pagka may emission test ka? Tapos meron tayong test na Ligtas ka na. Meron kang papel. may papel ka papakita eh. Yun, ligtas daw sabi ni tatay. Pero kapag galing sa mga lihitimo na emission test mga parts, kailangan doon lang sa mga halimbawa, ASBO ng Makati, kailangan galing lang din sa kanila. Doon ka magpapa-emission test, tatanggapin nila yon. Pero pagka galing sa mga emission testing center, yung mga sa LTO mga parts, diba, sa mga gilid-gilid ng LTO, meron mga emission test dyan. Pag yung smoke belching mo, doon galing yung napasado ka, hindi nila tinatanggap yung mga parts. Kasi sasabihin lang sa'yo, yung dala-dala mong emission test, pang requirements lang sa LTO yan. Gaganunin ka ng mga enforcer, mga parts. Naranasan ko na yan eh. Kasi bagong emission kami, pinakita ko yun, ayaw tanggapin. Ang kailangan, yung mga galing sa mga smoke belching mismo. Halimbawa, Makati, San Juan, ganyan. O sa Pasig. Yung mga emission testing center nila, yung mga sa kanila mismo nang galing. Yon, ino-honor nila yon. Magkaiba kasi mga parts yung emission test ng mga sa LTO for requirements. Mura lang yun eh. 300 tsaka 500 lang yun. Pero yung mga emission testing ng mga, halimbawa nga Makati, nasa 1.5 hanggang 2,000. Kaya yun ang ina-accept nila na emission test. Pag may dala ka nun, ligtas ka. Papaalisin ka lang. Sabihin, meron ka ng hanggang, di ko na maalala eh, kung hanggang 2 months o 3 months na yun eh. Parang 2 months lang, 60 days yata, na ligtas ka, di ka mahuhuli sa mga smoke belching. Eh, mahal din, di ba? Kaya, ginagawa namin ni tatay, kung pwedeng iwasan, iniiwasan na lang namin. Kasi kaya namang iwasan eh. Kaya kumuha ng booking ng mga madadaanan yung mga smoke belching. Basta alamin mo lang kung saan yung mga lagi nilang pwestuhan, paulit-ulit lang naman yan. Pero minsan, iniiba-iba nila para mahuli ka, malito ka, ganyan, matsyambang ka. Pero pag alam mo meron sa lugar na yun, huwag ka nang dumaan doon. Tumiwas ka na. Maganda pa, huwag ka nang ubuan ng booking papunta ron. Ganun ginagawa namin ni tatay. Pag alam namin, halimbawa, sa Osmeña Highway, di ba? Dami dyan. Hindi na namin dinadaanan talaga yan. Hindi na kami kumukuha ng mga booking ng mga papunta dyan. Di bali nang hindi tayo kumita ng malaki. Huwag lang tayo madadali kasi magkano, mahal din. Pero pagka nahuli ka nila, tapos naipasa mo yung test doon, papalisin ka naman. Sa 100%, 1% lang nakakaligtas doon eh. Kaya iwasan na natin. Pero pagka nahuli ka nila, natikitan ka, tapos nag-testing ka ulit sa kanila doon, nakapasa ka, natubos mo na. Yung hawak mong resibo, magagamit mo yun ng 1 month. 1 month na ligtas ka sa mga nanguhuli. Lahat yun, pwede mong gamitin. Pag nahuli ka sa Makati, pwede mong gamitin sa Pasig, pwede mong gamitin sa San Juan, dyan sa may kahit dyan sa may Muntinlupa. Basta kahit saan, pakita mo yun. I-honor nila yun. Pero bibigyan ka ng palugit na 1 month mo lang magagamit. Pagka lumagpas ng 1 month, ticket ka na naman. Di ba naalala nyo nga, mga nakapanood ng vlog ko, dinadaan-daanan ko yung mga smoke belching sa may sa may Osmeña. May kami noon, may panlaban kami ni tatay kaya malakas loob namin dumaan kahit saan noon. Pinapakita lang namin yung namin, resibo namin. Ayun, pinapaalis na kami. Balak na namin pag may smoke belching, gagawin ko, papakita ko senior citizen ni tatay eh. Baka maawa eh. Baka wala kayo sa tatay ko, senior na yan. Paligtasin nyo kami.
kami. Kasi wala nang pera pantubos yan eh. Ng ano eh, ng violation. 1.5 hanggang 2,000 yung violation niya eh. 1.5, 1.8, 2,000. Depende sa lugar. Awa na sa tatay ko. Grabe naman kayo, inuhuli niyo pa kami. Tama nga, panotyo bena ni tatay, wala pang 500. Di ba sabi sa ano? Hanggang 500? Eh wala. Kakatubos niya ng mga violation. Baka 300 pesos na lang pang noche buena ni tatay. Ito kami dumaan mga parts sa may C5. Tatagos tayo ng Kalayaan Tunnel. Kalayaan Avenue tayo. Diretso na ng ano, UP. Tandang Balara. Tagos na tayo ng ano, na Mindanao Avenue. Congressional. Congressional pala muna. Bago Mindanao Avenue. Hindi, Luzon pala. Luzon Avenue. May tunnel na tayo. Bilang dumilin. Madalas talaga ako malito sa mga pangalan ng mga lugar na yan. Kabisado natin yung daanan. Kasi mga pangalan ano na, sali-salisi na. Minsan yung ano, yung Bonifacio Avenue, nagiging Rizal Avenue na. Pero kabisado natin, sabihin mo sa akin yung pangalan ng lugar, di ko alam yan. Pero pag narating ko na, alam ko na, ay ito pala yun. Yan pala yung sinasabi mo. Parang tatay ko, magaling to magkwento eh. Diyan, liko mo dyan, liko mo nun, diretso mo nun. Sige, may daan dyan. Pero pag sila nagda-drive, tanong, saan ba dadaan? Kakalan ba tayo dyan? Magaling magturo, pero pag sila nagkamal na wala na. Awit, may tayo mga parts, drop off location na. Third booking. Baba natin yung motor ni sir. Time check tayo. 5:13 ng hapon. Doon na ulit tayo. Balik ka doon. Kami nga sasalo. Sige. Tama na sir. Yan. Harapan naman tayo. Sige. Yan. Ito sir oh. Salamat po. Ay. Nga, pasensya na. Okay, salamat sir. Sige. Ay, salamat sa tayo. Saktong 5:30 ng hapon mga parts, natapos namin yung pangatlong booking namin. Nasa May Carino Highway na kami. Ayaw na namin ni tatay. Uwi na kami, matraffic eh. Mapagod ka sa traffic. Nakakapagod yung traffic, sabi na. Sa palagay ko, pwede na yung kinita namin mga parts. Okay na to. Mag-income reveal na lang tayo. Bali, nakatatlong booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,756. Pagkatapos sa 2,756, nakakuha kami ng 200 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,900 kami. Katapos, bawasan natin ng 700 na diesel. Saka 100 na pangkain lang mga parts. Ulam lang, yung pinabili namin ng ulam kanina. Di pa kami nagme-merienda ni tatay, sa bahay na kami magme-merienda. Kaya bale, 800 yun. 2,900 minus 800 equals 2,100 mga parts. Ayun, naka 2,100 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila, alam mo. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.